Have a pleasant, wonderful day, brothers and sisters. We are here already in my mother's place in the Philippines that I've been waiting for a long time together with my family, my nanay, kuya, at bunsong kapatid kasama ng kanyang buong pamilya. So, stand by and keep on tuning in, support my channel. This is my education in the Philippines. Hello brothers and sisters. So as a continue sa pagpapatuloy ng ating vlog, nakita nyo naman na talagang pinaghirapan natin yung ating buko at saka niyog. By the way, niyog yun yung parang matanda na o old na kulay brown na, pero pag buko, so yun yung may laman at mayroon pang sabaw o katas ng buko sa loob niya. So kaya medyo magkaiba. So ipapakita ko ulit sa inyo yung mga nadampot ko o nakuha namin na pinagpatuloy namin, kasi medyo talagang mahirap, kaya tinuloy ko at inakyat ko ulit. Tapos yun, kinuha ko yung mga niyog, aboko, tsaka niyog at tsaka mga tuyo na mga dahon o ano ba yun yung tinatawag na mga yung leaves ng ating coconut na nag-iisa dito sa aming lupain. Napapansin nyo ang aking ina ay nanonood niya at nakikinig sa inauguration ng ating Pangulong itatayo o itatalagang Pangulong Ferdinand Marcos sa inauguration nga ngayong taon. So ngayon po ay June 30 at ito po yung araw o event ng ating papaalis na Pangulo na si Rodrigo Duterte. At yung Pangulo na si pangilan ba si ano na si Duterte. So yun na yun. So mga kapatid, ayan po yung event ngayon sa Pilipinas. This is the hostery kasama ng ating vlog ngayong araw na ito, kaya very special to me. Ayan. Yan, si Bongbong Marcos o Ferdinand Romualdez Marcos. At mula noon, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. 17. Na nanumpa, kung manunumpa. 17 ng ating Pangulo ng ating Pilipinas, at si Ferdinand si Rodrigo Duterte yung 6 na Pangulo ng Pilipinas. So yan yung mga nakuha natin mga kapatid kanina. Ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5. Yung dalawa. 12 na coconut. Ito yung mga na-photo ko na mga dahon ng niyog ng buko ng atin. So mahalaga din na linisin din natin mga kapatid para maging maayos yung pagtubo at paglaki ng mga bunga ulit. So we are already in the summer. Hindi masyadong maulan ngayon dito sa Pilipinas, pero napaparating na sinasabi nilang ambon-ambon. Pero wala naman, maayos naman. Medyo makulimlim lang na konti. Pero as usual, kaya nga din ako naligo ulit para presko, kasi nga napakainit sa Pilipinas ngayon. So, ayan. Ha? Si Sara Duterte. Nasa ka na, taga ibang bansa. Tawagin natin si Maris na Mga representative ng iba't ibang bansa na dumalo sa inauguration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos.
Yes, please go ahead. Diliban na ako dito sa gawas ng anak. Ngayon, ano, tabawan sila. Si Marie Sumali po ay nasa paligid pa rin ng National Tabawan Museum. sila. Baka nakita niya po kung ano na yung sitwasyon doon. Marami ng mga VIPs at VVIPs na dumating. Tulad nga na nakikita natin. Yes, kuya, narinig niyo ba? Yan mga kapatid, parang medyo hindi ko alam kung nakikita niyo malabo. May isang ibon dyan na nakapatong. Napakagandang ibon yan mga kapatid. At talagang na-amaze ako niyan kasi lagi ko nakikita yan dyan dumadapo. O kaya doon banda sa may mga kahoy na yan. Yan. So nawala na siya. Ng Hello po. panunumpa. Yan. Yan si nanay. So, kumusta naman dito sa bahay mo na pag ikaw mag-isa? Ng PSG. Makakalungkot na. Dahil ako na lang nag-iisa. Sa harap mismo. Yan nga. So, pag ako po ay nasa ibang bansa, si nanay mag-isa rito. Minsan binibisita siya ng ating mga pinsan, ng kanyang mga apo at ang aking mga kapatid. So, pero kaya nga ina-explain ko tong panahon na to, yung ilang araw na to para makasama ko siya at mabantayan din. So, maayos yung kanyang kakanan at kanyang kalagayan. Actually, napa-check up na natin si nanay sa kanyang heart. And maayos naman ang kanyang dugo, maayos naman ang kanyang kalagayan. Medyo sa edad nga lang na aking ina ngayon talagang mahina rin kanyang pandinig at saka yung kanyang mga mata hindi na masyadong makakita sa malayuan. Ayan po yung ulit papakita ko yung CCTV namin at yung aming wifi. And then yung aming TV. At yung pinagawa ko na painting namin dalawa ng aking ina. Para protektahan siya at Ang ang bayang ganda. bagad sa anumang mga bansa. Pagkatapos, kaya awitin yung inauguration song na Yun, mamaya-maya pupunta kami ng palengke. So, samahan nyo kami at check natin kung ano yung pwede nating mabili na pang-ulam at magamit natin dito sa bahay na wala na. Tulad ng sabon, bigas, ano pa ba? So, samahan nyo kami mga kapatid and stay tuned po kayo. Kung sino yung mga nakakaalam kung anong klaseng insekto to, actually sabi nila nakakain nga daw to at masustansya daw. Actually kanina ko to nakuha nung pagkakit ko doon sa niyog o sa coconut tree. At mayroon dong sa baba na mayroong nabubulok na isang coconut na pinutol nung nakaraang taon na ako ay umuwi ng Pilipinas, 2015. So, noong binungkal ko yun, nakita ko yan. At ang daming mga langgam. Pero ito yung sinigurado ko, safety ko. Medyo nakakatawa lang kasi nga kahit anong gawin niyang akyat, hindi siya makakakyat. Pero takot at takot dito si nanay. So brother and sister, so punta po kami sa palengke. Nagmimili kami ng ulam natin para mamaya sa actually tanghali na ngayon dahil nga sa panonood namin doon sa integration ni Bongbong Marcos. Tagalan kami. Pero nasa labas na kami naglalakad. Naghahanap lang kami ng palengke. Samahan ko lang ako. Yan si nanay. Ay, Masakay na kami mga kapatid. Ito yung motor na sakay namin sa palengke.
Yun na. Ha? Kapatid, nandito po kami ngayon. Ano pangalan mo, ate? Ayun, so mga presko pa po yung mga isda niya. So, yung presko ng mga bilihin ngayon sa isdaan, mga kapatid. So, for example, anong isda to, ate? Budloy. Ano ba Tagalog yan? 120 isang kilo na may hipon po. Tsaka ito, 100 martug. Hindi ko alam, pero hindi ako familiar sa mga isda, mga kapatid, pero nakikita niyo po yung mga bilihin nito. Maganda kasi rito mga kapatid kasi mga presko at saka talagang sariwa yung mga tinitindang isda kasi kakahuli lang ng kanilang umaga. Ano po yun? Ha? Sige, ilang kilo? Ayun po din, nanay daw. Opo. Si... Ano nga ulit pangalan mo? Nelda. So siyan po si Nelda. Mukhang magkakilala yata yung nanay ko at saka si ate. Isa? John Ortiz. Ito po yung bayad. Ayan. Oh. Ang ganda. Maganda po yung tindera yan. Ang ganda ng gulay. Oh. Mga presko pa yan. So magkano yung mga gulay mo dito, ate? Iba yung presyo. Iba yung presyo yan. So meron silang, ano ba tawag dito? Atsal. Atsal, kamatis, sibuyas, bawang, talong, merong gampalaya, upo. Yung ibang gulay hindi ko masyadong familiar eh. Pero kikita niyo naman na talagang masarap dito sa palengke pag namamasyal, basta maraming pera, marami kang mabibili talaga. At saka mga friendly po yung mga tao dito. Ganda ng dagat mga kapatid, oh. Medyo mataas yung dagat ngayon. Sarap maligo. Dahil ito mga prutas mga kapatid, may mga saging at saka mangga, mansana, ayan, watermelon. So papunta tayo ngayon sa bigasan kung saan pwede tayo makabili ng ilang kilo na bigas. Kabibili lang natin ng isda, ng gulay, pang sahog at saka prutas. So saging yung pinili natin mga kapatid. So medyo ilang lakad lang papunta doon sa bigasan. Ito na lang. 5 lang. Pila ka kilo? 5. Hello? Lima. Intenso ka mang yan. Bulit ka nila sa dago. Ito pa. Ito mga kapatid, oh, sari-sari naman yung mga binibenta nila. Ito yung laman ng palengke dito sa lugar ng nanay ko sa Bato. Nakakatuwa. Hindi katulad ng ibang palengke, lalo na doon sa ibang bansa. Dito napakasimple lang, pero lahat ng kailangan mo nandito. Ayan po. So kailangan namin bumili ng gatas para doon sa niyog.
Ayan, brothers and sisters, mga kapatid, nandito po ako ngayon sa bakery. So, dito ako bumibili ng tinapay kasi yung tinapay nila dito talagang bagong gawa at saka gustong gusto ko yung lasa. Iba kasi yung, meron kasi mga bakery dito na parang yung ginagawa lang nila parang puro harina lang tapos food color rin. Pero dito talaga maralasahan mo yung palaman niya. Tsaka ang sarap ng tinapay nila dito. Ang babait pa ng mga tindera. Yan o. Iba't bang klase yung tinitan din ng tinapay. Anong gusto mo na Ayan, si nanay, may napili na si nanay. Ilang piraso sa'yo? 5 piso ang Gusto mo dalawa? 5 piso, awasin ko ang isa. Gusto mo bang dalawa? Oh, Sige, dalawa. Dalawa po nito. Pila? Sabay na ako. Ito po. Tapos, at saka ito. Dalawa din. Pauwi na kami mga kapatid. Yung palengke. Ito yung public market ng Bato dito sa lugar ng nanay ko kung saan siya nakaatira. Kaya pasakay kami. Sige na. Sige, sige boss. Asa oras sir? Saludas. Saludas. Yan mga kapatid, medyo marami tayong nabili. At halos umabot siya ng 1,000 yung gastos natin. Nakakagulat lang nung mga panahon na ako nandito pa sa Pilipinas. Tsaka ako buhay dito ngayong taon na to. Dati nabibili ko pa sa ibang pare, napakadami na yung naabot yun sa 1 linggo na budget konsumo. Pero ngayon talaga napakamahal na. Sa kilo ng isang isda, 120. Kung mas maganda-ganda pa yung klase ng isda, tumabot ng 200. Tapos sa karne, mayroong yung manok 210, 220, ganun ang presyohan niya. Talagang ang laki ng pagbabago. Pero salamat sa Diyos dahil ang lahat ng biyaya na galing sa Kanya. Hindi naman nagkukulang ang Panginoon. Lagi naman tayo niyang sinusustain sa ating pangangailangan. At binibigay niya lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Lalo na yung ating kalusugan at ating pangangatawan. Alright bro. So, nakauwi din finally. Ang init, grabe. Kita niya naman kanina yung sikat ng araw talagang napakaliwanag. At hindi lang yan, talagang iba talaga yung panahon lalo na dito pag summer. So, ayan ang mga pinamili namin. Yan. Yung tinapay, yung bigas, yung gatas, yung isda, tsaka prutas at tsaka gulay. Yeah. Brothers and sisters, nakapagluto na si nanay at ito yung hinanda namin at nabili namin doon sa palengke. Tignan nyo po, sarap. So si nanay nagluto niyan, paksiw at saka pinito. Tapos pinatira kaming ulam kagabi na gulay and then kanin of course. So tanghalian na po mga kapatid, kain na po tayo. Sige na, let's pray. Our Father God in heaven, Lord Jesus Christ and the Spirit, Panginoon, thank you for everything. Thank you for the blessings that you give to us. Ang biyaya na ito, Panginoon, ay kami po ay nagpapasalamat. Ang galing po sa ito. Pinatamasa namin, Panginoon, maging ang aming kalusugan, ang kalakasan sa aming katawan, Panginoon. Thank you for everything.
utang namin ng lahat ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, at sinasamba ka namin. Ito po ang sa dalangin namin sa inyong makapangyarihang pangalan namin, Panginoon. Amen and amen. Sige, kain tayo mga kapatid. Yan na. Ikaw, hindi ka na. Alright brothers and sisters, so katatapos lang namin magtanghalian ni nanay at nahugasan ko na rin yung aming pinagkainan. So ngayon, sa mga oras na to talagang sobrang init at ang sarap matulog. So mabuti na lang kahit pa paano hindi siya umulan, pero most of the time talaga pag ganitong oras doon umuulan ng malakas at yun, naliligo ako sa ulan kasi nga wala naman to sa lugar kung saan ako tira at nagtatrabaho. Pero ngayong mga oras na to talagang tirik ang sikat ng araw at sobrang init, kaya nga nakahubad na ako ngayon. Nilis ko na yung t-shirt ko, so papahinga lang. Si nanay tuloy sa panonood doon sa inauguration ni Marcos, Bongbong Marcos pala mga kapatid. Kanina pa ako Ferdinand. So salamat sa Diyos dahil sa biyaya na ating tinatamasa at kabutihan ng Panginoon sa kanyang katapatan na lagi tayong minamahal niya at inaalala pagdating sa buhay natin dito sa mundong ito. So mga kapatid, paano ba? Mamaya-maya sa oras na hapon, sisimula na naman yung ating gawain. So nandoon yung nag-search tayo at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nagbabahagi tayo kasama aking ina, kaming dalawa. And yun, napakasimple lang ng buhay dito at napaka-normal lang kasi nga maaga matulog, malagpasan lang yung isang araw sa pang-araw-araw na buhay, yung 3 beses makakain at mairaos yung araw sa mga gawain dito sa bahay sa nanay, no? Importante sa akin na everyday at least kahit paano nasa ibang bansa ako, nakakausap ko siya dahil meron na ring CCTV at nakikita ko rin siya sa social media dahil mayroon na siyang sariling wifi dito. So yun lang po, napakasimple lang ng ating pamumuhay o buhay dito sa probinsya kasama aking ina. And yun, napaka-blessed natin dahil the Lord God, Jesus Christ is really faithful and good, that the prosper and abundant in life is given to us. Matagal din talagang nagsakripisyo ang aking ina sa amin, ng aking mga kapatid, na sa pagsisikap niya na mapalaki kami at makapag-aral, makapagtapos. Yun nagbunga ng lahat at kahit ano pang bigay ko at ano pang kayamanan ang ibigay ko dito sa mundo sa akin na hindi ko to mapapalitan o hindi ko yun matatumbasan. Pero ang pagmamahal ng isang ina higit sa lahat na nakakataas, pangalawa sa ating Diyos, no? Kasi sabi ng Panginoon, no, love or honor your parents, father and mother, and the Lord God will bless you and have a long life. Yun yung sabi niya doon sa Exodus. And here we are,
napaka-bless natin. So maya-maya mga kapatid, yung ating niyog na o yung buko na nakuha natin doon sa coconut tree, gagawin natin siya na buko juice. Kaya hintayin natin.